Dear Tita El, good evening po. Pakitawag na lang po akong Myra. 29 years old na po ako at presently in a relationship sa magse 7 years kong boyfriend na si Rowie. Hindi niya po tunay na pangalan. Siya po ay 30 years old na. Magkababata po kami. Nagkalayo lang po kami nung college. Nagmaynila kasi siya habang naiwan ako sa probinsya. Umuwi siya pagka-graduate niya at noon po nabuo ang relasyon namin. Mag-a-anniversary kami sa katapusan ng November. Gusto ko po sana siyang makasama ng personal pero kulang ang pera ko. May pagka-long distance po kasi kami kung saan-saan na-assign itong si Rowie ng trabaho. Sinabi ko sa kanya yung plano ko at saka yun nga po, kulang yung aking pera. Pero di na bale na raw po. Pag-uwi na lang kami mag-celebrate. O kaya sa susunod na anniversary o sa Pasko o sa ibang okasyon. Nalungkot naman po ako kasi parang wala man lang siyang willingness na mag-effort para magkita kami. Except po kasi nung first anniversary namin, hindi na ulit kami nakapag-celebrate ng magkasama. Ayun, pinagmula na po ng madalas naming pagtatalo yon. Sinabihan niya pa ako noon ng huli na di sa iba mo na lang hanapin yung di ko pala maibigay sa'yo. Hindi na po ako sumagot mula noon. Meron siyang mga chat tuwing morning pero 1 week ko nang hindi sinasagot o binubuksan ang messages niya. Feeling ko kasi matutuluyan yung pag-aaway namin pag kinausap ko siya. Ngayon na hindi pa rin ako nakaka-move on sa huling sinabi niya sa akin. Genuine question lang po, Tita El. Naging sobrang demanding po ba talaga ako? Sana po maliwanagan ako at maraming salamat po at hanggang dito na lang. Myra. Myra. Ang sagot dyan ay, kung ako ang tatanungin mo, kung ikaw ba ay naging demanding, hindi. Myra, may rason at valid naman. Siguro yung nararamdaman mo because anniversary yan hindi ba? And siguro para sa mga boys na hindi masyadong makaintindi ng how a girl thinks or how a woman thinks, an anniversary is a milestone. Parang birthday, di ba? Kaya sineselebrate sana, dapat. Di ba? Meron pa akong mga kakilala na mga magjojowa kahit matagal na magjowa, 20 plus years na. Pero pag monthsary, kahit simpleng ice candy, pinagsasaluhan. Hindi ba? So, I guess, Myra, meron namang, valid naman siguro yung emotions mo at yung feelings mo dun sa nangyaring yon na parang sabi mo nga, parang walang effort naman itong boyfriend mo. Di ba? Na mag-celebrate ng anniversary. Pero, what type of person is he? Baka naman mamaya he's the surprise type of guy na ganyan-ganyan lang, pero bigla ka na lang susurpresahin, di ba, on your 7th anniversary. Baka naman ganon. Hindi kaya? Kasi hindi nakalagay kung ano yung personality nitong boyfriend mo. Kaya lang, medyo na-alarm lang ako dun sa sinabi niya. It's just a bit of a concern for me na how come ganun siya magsalita sa'yo? Is it because masyado na siyang nakampante? Dahil 7 years, matagal na kayong magkasama, kaya napagsalitaan ka rin ng ganyan na di sa iba mo na lang hanapin yung di ko pala maibigay sa'yo. Ano yun? Joke ba yun? O seryoso at galit din siya nung sinasabi niya?
At the same time, I would like to know how did you deliver yung pagkakasabi mo sa kanya na sana makapag-celebrate tayo sa 7th year anniversary natin. Kaya lang yun nga, gusto sana kitang puntahan, kaya lang wala akong pera. Baka naman it was a bit nagging on his part, kaya nakapagsalita rin siya ng ganyan. I'm trying to analyze kasi hindi nga buo yung storya. Ayokong more or less sana wala akong gustong kampihan, kaya kahit papaano binibigyan ko ng mas his and her side of the story na medyo finifill in the blanks ko. And doon sa part na hindi mo pagsagot mula noon, natural yun na magtampo ka. Pero siguro kung 1 week na hindi mo sinasagot at binubuksan yung mga messages niya, paano kung bigla niya sinabi, sige na magkita na tayo, hindi mo nakita. Hindi ba? Kaya mo bang tiisin yung si Rowie ng more than 1 week? 'Di ba? Sa sobrang tampo mo, ganun, 1 week. At siya naman, ito namang si Rowie, di ka ba Rowie, nakikinig ka ba? Rowie, makinig ka, ha? Talaga, Rowie! Gigigil mo ako! Ikaw naman, Rowie, para kang tinurukan ng anesthesia. Manhead, pag di nagre-reply ang babae sa text message, di tawagan mo, walang load. Bigyan mo nga ng load. Ano bang number itong Rowie na to? Tamaan to sa akin. Hindi mo man lang tawagan. Paano kung hindi na pala humihinga itong si Myra? Diba? Parehas kayo nagmamatigasan eh. Paano ko ba kayo papalambutin? Magkano pa pamasahe? Ako na mag-aabono nang magbati na kayong dalawa. Hindi ba? Parehas kasi kayong nagmamatigasan, nagpa-pride-pridean. Alam mo, walang mangyayari sa relasyon yung dalawa. If you wanna make it work, walang mangyayari kung ganyan kayo, kung singtigas kayo ng 3 linggong tinapay. Diba? Walang mangyayari kung parehas kayo nagmamatigasan. You wanna celebrate the anniversary. Siya naman, maybe rin, iniisip niya, baka kailangan magtipid. Kaya siguro tsaka na lang. Pero grabe yun kung 1 taon lang kayo nag-celebrate ng inyong anniversary and yung iba is naihahabol naman ba? Yung mga to follow ba? Kung mga to follow, okay lang naman yun. And also, hindi naman kasi kailangan na bongga and grande yung pag-celebrate nyo ng anniversary nyo. Alam mo, kung ako nga tatanungin, masaya na ako sa nagkita lang tayo sa anniversary natin. Nothing special. I just wanna see you and be with you on that day. Yun lang. Diba? Hindi nyo naman kailangan kumain ng sobrang expensive. Hello, jujebs nyo rin yun, no? Diba? Hindi nyo naman kailangan ng ganun. And also for Rowie, siguro yung importance of celebrating an anniversary is for you to build core memories with Myra also. Alam mo yun, parang sabihin na natin, magkatuluyan kayo at kayong dalawa yung ikasal. Pag matatanda na kayo, naalala mo nung 7th anniversary natin, nung nag-away tayo? Core memory pa rin yun, di ba? Pero yun nga, mas maganda sana kung yung mga core memories ng mga anniversary nyo, yung mga maliligaya lang. Kasama tayo, nag-mall tayo, walking holding hands, nagsubuan lang tayo ng 1 piraso ng donut kasi mga hampas lupa pa tayo noon, pero mega rich na tayo ngayon, di ba? Dati, sa mga tabi-tabi lang tayo nagde-date, di ba? Yung sa mga wildlife, ganyan, o kung saan man yung libre, tsaka yung mga, fast food lang tayo nagde-date, di ba? Ngayon, hindi na, kasi masosyal na tayo. Dati, sa tig 100 pesos pares tayo kumakain. Ngayon, afford na natin, di ba? Ang tigli 5,000 steak. Wow! Di ba? So I guess that is the importance of why you should celebrate your anniversary with your significant other. Pero,
It doesn't really have to be on that day. Pwede naman yang a few days after or a week. Kahit pa sabihin mong huli na, di ba sabi nga, huli man at magaling, magaling ka. Huli man at magaling na ihahabol pa din. Oh. So, Rowie, sana kahit pa paano mapagbigyan mo rin yung girlfriend mo. Kung hindi man ngayon, o di bumawi ka. 'Di ba? At ikaw naman, Myra, tingnan mo na kung ano yung nilalaman ng mga messages ni Rowie kasi baka mamaya may importante rin doon.